bago tayo mag-umpisa, manalangin muna tayo. Let us pray. Lord, we thank you. Salamat po Panginoon ngayong gabi na kami ay magkakasama online. Thank you Lord for this opportunity na kami Panginoon ay makapag-aral po ng mga salita. We ask you Lord na sa iyong biyaya, marapatin niyo kami Panginoon at sa aming paglapit, maging katanggap-tanggap kami. Humingi kami ng tawad Panginoon sa lahat po ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga naisip, mga sinabi at mga nasabi na hindi sinasadya Lord. Tawarin mo kami kung kami nagkasala sa iyo at tiniling po namin na sa oras na to ay bigyan mo kami Panginoon ng interes sa gawain ngayong gabi. Gisingin mo ang aming diwa, ang aming mga pagal na katawan ay bigyan niyo po ng kalakasan upang makafocus kami sa aming pag-aaral po ngayong gabi ng mga salita at ang aming pananalangin para Panginoon sa iyong bansang Pilipinas at Panginoon pati rin sa iyong church. Marami pong salamat Panginoon. Pagpalaan niyo kami lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sino sa inyo rito yung nakapagsanlana ng alahas? Yung nakapagsanlana ng alahas, halimbawa, gold na singsing o kaya gold ng ipin. Sino nakapagsanlana dyan ng gold na, something gold, na kwintas, ganon. Diba? Sino na nakapagsanla dyan? Oy. Ikaw ba nakapagsanla ka na? Ng kahit na anong ginto? Hindi ko pa naranasan magsangla. Basta sa bagay, ang alam ko, sa iso sila nagsasanla no? Ikaw pinagsasanlaan Ganon kabigat yan si Kim at Chensa. Okay. So, pagka kasi lalo-lalo na yung gold, mapapansin ninyo, the more na nagtatagal, mas lalong tumataas ang appraisal niya, tumataas yung value niya, no? Parang lupa. Yung lupa, sa una lang siya mura, pero habang nagtatagal, nagpapamahal na pamahal, lalo na pagka natabihan na yan ng SM, may tinayo na dyan na Robinsons, nagmamahal yung tinatawag nating market value ng isang lupa. Ngayon dito kasi, pag mapapansin nyo yung ginto, pagka kasi binanggit sa Bible kasi yan, yung ang ating pananampalataya katulad ng ginto na dinadalisay. Dinadalisay. Dumadaan sa napakaraming mga pagsubok upang malaman kung ito ay tunay yung ating pananampalataya. Pero ngayong gabi ay it's all about prayer. Ang gusto ko i-discuss dito is about the purified prayer. Have you heard about the purified prayer? Nakarinig na ba kayo ng dinalisay na panalangin? Alam nyo kasi sa Bible ay maraming mga bahagi sa Biblia na nagtuturo kung paano ba talaga tayo mananalangin. Napakaraming pamamaraan na makikita natin na talaga namang tinuro ng mga apostol, iba tinuro mismo ni Jesus, tinuro niya yung pattern, paano mananalangin. Pero gusto ko lang pansinin niyo rito yung kung paano si Paul na nasa loob ng kulungan sa Book of Philippians ay ang prayer niya nakakatuwa sapagkat bago siya magturo ng prayer, tinitiyak niya na magkakaroon ka ng confidence to approach the throne of God. Ngayon, kung meron kayong Bible, samahan niyo ako sa Book of Philippians. Ito yung sabi ng Bible. So, samahan niyo ako dito sa Book of Philippians chapter 4. Umpisahan natin sa verse 7. Verse 6. Verse 6. Verse 6 up to 10. Verses 6 up to 10. Ito sabi ng Bible, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Present your requests to God. Sabi niya. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, ay sabi natin purified prayer, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Ngayon dito, gusto ko lang ikwento sa inyo na kinumend kasi ni Paul yung kanya mga kapatiran ng mga taga-Pilipos na salamat sa inyong pagtulong sa akin
pinadala niyo ako ng tulong no, samantala ako'y nakakulong dito. Pero sabi niya, meron siya mga in-address. Marami siyang mga issues na binanggit na nasa Bible. Katulad halimbawa nung aklat ng Filipos, the book of Philippians was written at the time na si Apostle Paul ay nasa loob ng kulungan. Ngayon, ang nagdala ng sulat na ito ay si Epaphroditus, si Epaprodito. Kaya si Epaprodito ay para siyang caretaker ng church. Walang gusto magdala sa kanya ng mga tulong papunta kay Pablo samantalang siya ay nakakulong. Kaya ang nangyari, yung parang caretaker na lang nilang nagdala kasi lahat sila ay busy, lahat sila tingin nila not worth it of their time na sila pa magdadala, parang abala sa kanila yon. At yung iba naman, masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang sarili para magdala ng tulong kay Pablo sa loob ng kulungan. Kaya bandang huli, ang nagdala na lamang ay itong si Epaprodito. Ngayon, so kinuwento ni Epaprodito kung ano ang nangyayari sa church nila sa Filipos, yung Church of Philippi. Kaya dito ang sabi ng Bible ay nagbigay siya ng pahayag. Ano yung kanyang mga pahayag dito? Ito yung kanyang pahayag na sinasabi niya na kayong mga naririyan na nasa labas ng kulungan ay dapat tayong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero gusto ko lang pansinin ninyo, ano man yung mga request ninyo dahil tinulungan niyo ako, sabi ni Paul, tinulungan niyo ako, samantalang ako'y nasa kulungan. Ngayon, ano man ang pananalangin ninyo, alam ng Diyos ko yun, sabi niya. Alam ni Lord John. Ngayon, huwag kang masyadong mabalisa sa lahat ng iyong pangangailangan. Don't be anxious about anything, sabi niya. So, ulitin natin yun ha, sabi niya, don't be anxious about anything. So, sa verse 6, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sabihin niyo sa Panginoon kung ano yung mga pangailangan. Kaya lang, ang sabi niya dito, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Bakit niyo binanggit yung peace of God? Ang pinag-uusapan natin dito ngayong gabi, yung purified prayer. Yung dinalisay na panalangin. Kayo ba, meron ba kayong karanasan na minsan mananalangin ka pa lang, parang alam mo nang hindi sasagutin ni Lord yung prayer mo? Minsan, umpisa pa lang, bukana pa lang ng prayer mo, parang meron ka ng conviction na parang hindi sasagutin ni Lord itong prayer na itong klaseng prayer. Minsan, meron tayong kanyang pakiramdam. Hindi ka pa nag-uumpisa mag-pray. Kumbaga, plano mo pa lang mag-pray. Gugustuhin mo pa lang mag-pray. Magdi-decide ka pa lang mag-pray. At habang ikaw ay nagpe-pray, minsan, habang ikaw ay nagpe-pray, nararamdaman mo agad parang hindi ito sasagutin ni Lord itong prayer na to. Kaya nga, ano yung purified prayer? Ito yung unang-una. Unang-una, sabi natin, may binabanggit si Paul na before you pray, ikaw na mismo ang tumingin sa sitwasyon mo rito. May tinatawag siyang peacemaking, yung pakikipag-ayos, makipag-kasundo ka, magkaroon ka ng kapayapaan, ito yung peacemaking. Naalala nyo nung sa book of Matthew sa Gospel, sinabi ni Jesus, pag kayo'y maghahandog sa altar at may naalala kayo na meron kayong kagalit, iwanan ninyo ang inyong handog sa altar. Sabi niya, at puntahan ninyo yung tao na yon at kayo ay mag-ayos. Napakahirap na manalangin talaga sa Panginoon kapag ang isip mo ay bombarded ka ng kung ano-ano mga nagawa nating mali. Kaya minsan, pansin ninyo, pag inis ka sa taxi driver, naiinis ka sa asawa mo, naiinis ka sa anak mo, parang ang hirap mag-pray, wala kang peace. Napakahirap kaya mag-pray pagkakatapos mo lang mamalo ng bata. Napakahirap kaya mag-pray pagkatapos mo lang mag-sermon ng empleyado. Napakahirap mag-pray pagkatapos mo lang mag-away ng misis mo, ng mister mo. Ang hirap mag-pray. Kaya dito sinasabi nito ng Bible, may binabanggit siya na peacemaking. Dapat kung meron ka mang kagalit, bagamat hindi ka nagalit mo, may ka na natawad sa Panginoon. Yung kagalit mo naman hindi mo naman nakita, nasa malayo. Basta ikaw hindi ka galit, okay na yon. Pero kung siya galit pa siya, wala ka na magagawa doon. Basta ikaw, humingi ka na ng tawad sa Panginoon, at ikaw ay humingi na ng tawad sa kanya. Sabihin natin na meron tayong mga nasabi din, nagawa na hindi maganda. Ito yung peacemaking na tinatawag. Kasi kung minsan alam ninyo kung bakit nagkakaroon ng mga demon possession, one of the reasons, alam niyo, bakit may mga demon possession? Because of the unforgiving heart. Because of a heart that doesn't know how to forgive. Kung minsan, meron kami mga karanasan na during overnight prayer meeting, nagkakaroon ng mga demon possession because some of those na inside the church na nagwo-worship ay may mga taong kagalit bago sila mag-attend. Kaya ang nangyayari tuloy ngayon ay habang sila ngayon ay nagwo-worship, tinatrabaho sila ng kaaway. So ngayong gabi, ang gusto ko lang sabihin is
Kung sa tingin natin meron kang sama ng loob kahit na kanino, pero nagalit ka kahit na kanino, hindi ka muna ng tawag kay Lord. Ngayon, kung katabi mo yan, sabi mo, pasensya ka na, sorry. Mag-ayos na tayo. Ito yung peacemaking. At itinuro din to ni Jesus. Ang sabi niya, kung ikaw ay maghahandog sa altar at may naalala ka na taong hindi mo pa nakakaayos, iwanan mo muna yung handog mo at ikaw ay makipag-ayos. So, dito mapapansin mo na the prayer itself, hindi ka pa nagpe-pray, alam mo na may mga prinsipyo sa Bible na kailangan mo na agad gawin. Kaya minsan pagka yung nagpe-pray tayo ay alam natin meron tayo na pasamaan loob, o kaya nagalit tayo, nainis tayo. Ngayon karga-karga mo yun sa puso, ang hirap mag-pray. Ang hirap talaga mag-pray. Kaya hihingi ka talaga ng tawad sa Panginoon. Kahit ngayon umawit sa loob ng church, galit ka kay sister, kay brother, kung isa kahit umawit sa Panginoon, pakahirap, I still remember yung aking kinuwento sa inyo minsan. Sabi mo, nung panahon na kasi namin, ang mga kantahan pa no, puro choruses lang. Hindi katulad ngayon, meron tayong mga Hillsong, may mga City Harvest. Noong panahon ko noon, ang kantahan, alive lang, mga choruses. Di ba, Kuya Robert, mga alive lang. Jesus made me glad, Jesus made me glad. Mga ganun lang. Kaayusan na yun. Wala yung mga very intimate songs katulad ngayon. Alam nyo, kaya hindi ko yun, hindi ko yun makalimutan. Kasi alam nyo, nagtampo ko sa pastor namin. Nagtampo talaga ako sa pastor namin. Isipin nyo, ano namin yun prayer meeting kasi yun, Sabado ng gabi. So sa prayer meeting namin na yun, hapon pa lang, nagbabasketball kami ng pastor ko. Sabi niya, Brother Perlo, pakilinis mo yung church mamaya kasi meron tayong prayer meeting. Sabi ko, pastor, lilinisin mo yan. So nangyari ngayon, basketball ko muna ako. Kami naglalaro kasi maaga pa naman. Ang prayer meeting, mga 7:30 pa ng gabi. Ito ngayon na nangyari. Mga alas 6:30, natapos kami maglaro. Di isang oras na, mag-i-start na. Alam niyo mga 6:45, kasi naglinis muna ako ng katawan ko. 6:45, pumunta ako sa church. Nakita ko ayos na yung church. Oh. Tapos, nalinis na niya, nawalisan na niya. Kasi dati ako nag-aayos ng church. Eh. Alam mo, sabi, Wira, para yun lang, hindi man lang naipagkatiwala sa akin. Umaga sumamaanog ko, bakit ba? Hindi ko ba kayang gawin yung utos niya? Sumamaanog ko, ito na ngayon. Hindi ko siya kinikibo hanggang sa nag-start yung prayer meeting. Ganon ako kababaw. Ganon ako kababaw. So hindi ko kinikibo yung pastor ko, sama ng loob ko talaga. Eto na, nagpapakanta na yung song leader. Hindi worship leader tawag nun eh. Song leader. At ang tawag nun, singspiration. Ang tawag doon. So, kinakanta na yung Jesus Made Me Glad. Hindi talaga ako makakanta. Anong Jesus Made Me Glad? Masama nga loob ko eh. Anong Jesus Made Me Glad? Hindi ko kaya yung kantahin. So, alam niyo ginawa ko? Nagpunta ako sa likod ng church. Punta ako sa likod ng church. Nag-pray ako, Lord, sabi ko, hindi po ako makapagpuri sa iyo ng totoo. Tulungan mo naman po ako, Lord. Alam niyo, niremind ako ng Lord, magpatawad ka kasi, alisin mo na yung inis mo sa pastor mo. Ganun magalit. Alam niyo, ginawa ko, hindi ako ng tawad, pero masama pa rin loob ko. Ito nakakatuwa. Nung pabalik na ako sa loob ng church, kasalubong yung pastor ko, sabi niya, Perlo, di ka. Doon tayo sa likod. Sabi niya sa akin, ako, hindi ko alam bakit niya nalaman. Alam ko masama ang loob mo sa akin. alam pala. Alam ko yung masama ang loob mo sa akin, pasensya ka na. Sorry na, kasi akala ko nakalimutan mo na. Kaya ako na ang naglinis ng church. Kaya pasensya ka na, Ida. Ay, di, lumuwag yung kalooban ko. Kaya nakapagpuri ako ng maayos. Alam niyo kung minsan ang hirap, kahit umawit sa Panginoon, magiging plastic ka lang eh. Magpe-pray ka, kung minsan lumalabas ang mga salita pero hindi na totoo eh. Kaya dito sinasabi lang natin kung meron kang tampo, sama ng loob, o galit. Yung sinasabi ng Bible dito na and the peace of God, paano papasok sa iyo yung peace of God kung may galit ka nga? So before you start praying, makipag-ayos ka muna sa kapwa. Makipag-ayos ka muna. Kaya kung wala man siya, magpatawad ka. Magpatawad tayo. Ngayon, pag nakita kayo, hindi kayo tsaka mo kausapin, pero at least, ayos ka na sa harapan ng Diyos, meron ka na ngayong kapayapaan pag ikaw ay nanalangin. Ngayon, alam niyo ba kung bakit ito sinasabi? Dito sa Philippians kasi, meron dito magkagalit, si Yodia at saka Sintige. Dito sa chapter 4, at yun yung verse 2 and 3. Sige po, samahan niyo ako ha. Chapter 4 pa rin, verses 2 and 3. Sabi ni Paul, I plead with Yodia and I plead with Sintige to be of the same mind in the Lord. Sa ibang salin, alam niyo sa Tagalog, magbati na kayo. Ang hirap kaya mag-pray. Kapag kayo ay mayroong katampuhan,
Tapos sabi niya, yes, and I ask you, my true companion, help these women since they have contended at my side in the cause of the gospel. Mga worker to eh. Along with Clement and the rest of my co-workers. Mga co-workers sila in the Lord. Tapos sabi niya pa rito, whose names are in the book of life. Mga pangalan yan, nasa aklat ng buhay, pero sila nagkakatampuhan. So posible pala na tayo din mga worker, tayo mga lingkod ng Panginoon, ay nagkakaroon din ng mga tampuhan. Pero maganda rito, hindi man kayo makaharap, magkasurihan, makipag-ayos ka kay Lord, Lord, pinapatawad ko na po siya, patawarin mo rin po ako, o may nasabi ako, o nagawa ko hindi maganda. So dito, kumbaga, entrada ka pa lang ng prayer, bago ka pala pumasok sa prayer, inaayos na, pinupurify ka na ni Lord eh. Kasi nga, hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos yung panalangin na puro words lang ang lalabas, pero walang katotohanan. At ang isip natin ay magulo kung ano-anong ating iniisip. Kaya dito, sabi ni Paul, balikan natin yung verse. Sabi niya, balik na tayo dito sa verse 6 and 7. Sabi niya sa 7, sabi niya, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So dito kasi si Yodja at Sintik magkagalit. Kaya ngayon, sabi ni Lord dito ay, pag kayo ay lumapit sa Panginoon, kasi don't be anxious about anything. O huwag kang mabali sa lahat ng bagay, pero makipag-ayos ka. Oy, Yodja, Sintike, magbati na kayo ha. Or in other words, when we come into prayer, be at peace with somebody else. Wala man siya sa tabi mo, pero at least pinatawad mo na yung tao, kaya pinatawad mo rin sarili mo, kung ikaw naman na nakapagsalita ng hindi maganda, sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid, o kasawa, o kanino man yan, na nagpasama ng iyong kalooban. So dito, before you start the prayer, sinasabi na ni Lord, mayroon na tawag na peacemaking. Alam niyo ba, dito sinasabi niya, do your best to live in harmony with all our brothers and sisters. Sinasabi niya rin yun. Kaya napaka-importante na yung peacemaking when we pray ay nagagampanan natin. Okay, napunta natin yung number 2. So dito naman sa verse 6 pa rin, tingnan nyo ha. So how should we pray? Ito na, verse 6 ulit. Do not be anxious about anything. Huwag kayo magbalisa sa napakaraming bagay. But in every situation, wow, grabe to ha. In every situation. Pag sinabing every situation, kahit ano sitwasyon natin yan. In every situation. So, ito yung lagi kong sinasabi kahit sa mga deacons, pagka yung nag-meeting ay, Pastor, kulang po yung mabayad sa renta. Pastor, kulang yung mabayad sa renta. Pastor, ito lang pumasok ng mga pledges. Pastor, ito lang pumasok ng mga tithes and offering. Alam mo, pagkakulang kami sa renta. Sabi ko, ito siya ko sinasabi, alam ni Lord ang situation. Alam ni Lord ang sitwasyon natin. Kaya you can always trust the Lord. So, awa naman ng Panginoon, nakabayad naman tayo. Actually, katulad nung nakarang abente, nakabayad tayo. May mga ilang kulang, pero pinunan ni Lord. Si Lord pa rin ang nagpuno. Oh, see? So, kaya gusto ko sabihin dito, sabi ng Bible, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So number 2, sabi natin, una, peacemaking. Number 2, presenting. I-present mo yung case mo kay Lord. Huwag mo i-present yung case mo kung kani-kanino. Kay Lord mo i-present. Ano ba situation mo? Ngayong gabi, makinig po tayo mabuti. Sabi ni Lord, whatever situation you are in, present your request to God. Present. Una, peacemaking. Ngayon naman, presenting. Uulitin natin ha, para lang tayo magkaintindihan. Kung di pa tayo nagkakaintindihan, uulitin ko ulit. Sabi ng verse 6, do not be anxious about anything. Huwag kang mabalisa sa kahit na anong bagay, but in every situation. Sabi niya, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So tanong, sino ba nakakalam ng problema mo? Baka naman yung best friend mo lang. Tapos nahiya ka lumapit kay Lord. Sabi ni Lord, present your request to God. So may presenting. So hindi na issue kung gaano kabigat yung problema mo. Hindi na issue kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Whatever situation, sabi niya, present your request to God. Huwag ka na magmaskara kay Lord. Kung galit ka, galit ka. Lord, sorry po, nagalit ako sa kanya kanina. Lord, naiinis po ako. Lord, I'm worried. Lord, balisang-balisan na ako. Di ko alam paano gagawin ko rito, Lord. Paano po ba ito? Present your request to God. Maganda rito, you will not present your request kay Marites. Kasi pagkakalat niya kung ano yung request mo. If you present your request kay Lord. Present your request to God, sabi ng Bible. So dito, isang pinakamaganda na matutunan natin dito ay yung sinabi niya na
Paano ba mag-present? Ito sabi niya, huwag kang mabalisa. O ngayon, kung huwag ako mabalisa, ano iisipin ko ngayon? Tingnan niyo yung ano pinaiisip niya sa atin. Tingnan niyo. Sabi niya sa verse 8. Kung may iisipin ka man, sabi niya, ito isipin mo. Verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true. Yan ang isipin mo, mga bagay na may katotohanan. Whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yun ang pag-isipan mo. Huwag pagdududa. Huwag pag-aalinlangan. Huwag mo isipin na hindi kaya ayusin ni Lord yung sitwasyon mo. Present your request to God. Yun ang kanya sinasabi. By presenting. So tayo mahiyang lumapit kay Lord. Kung meron tayong pinagdadaanan, may problema tayo sa pananalapi, may problema tayo sa relationship, may problema tayo sa negosyo. Kasi nasabi dito ni Lord, huwag ka na maglagay ng maskara, huwag mo nang pagandahin yan. Ano ba sitwasyon mo? Present your request to God. Sabihin mo na kay Lord yan. Sabi niya rito, tingnan niyo mabuti sa verse 6, verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, present your request to God. Present your request. Wow. So sinasabi niya lang dito, ano man yung pinagdadaanan mo, present your request. Sabihin mo yan kay Lord. Pagtapat mo yan kay Lord, kung ano yung pinagdadaanan mo na yan. Sabi niya rito, by presenting. Sabi niya rito, ano ba yung sitwasyon mo? Huwag mo nang pagandahin. Alam niyo meron isang mahusay na pintor. Kalimutan ko lang pangalan niya. He was a good painter. Alam mo, nakakita siya ng isang pulubi. Nakita siya ng isang pulubi. Yung isang pulubi na nakita niya sa kalsada, sabi niya, nilapitan niya ito, sabi nung kwento. Nung nilapitan niya yung pulubi, kasi siyempre, pulubi, parang taong grasa yan, ano? Ang dumi-dumi niya. Tapos ang kanyang mga buhok, parang plinansya yan sa tingas. Kasi di naman naliligo yun eh. Alam niyo ang ginawa niya? Nilapitan niya. Binigyan niya ng calling card niya ng isang painter. Nagpipinta. Sabi niya, pwede ka bang pumunta sa opisina ko bukas? Kung gusto mo na ikaw ay magkaroon ng income, sabi niya, talaga po, magtatrabaho ko sa inyo, magtatrabaho ko sa akin. So, ang ginawa niya ay, binigyan niya yung calling card. So, sa katuwaan naman nitong homeless na to, nitong pulubi na to, nagpagupit, naligo, nagpagupit, nag-shampoo, nagdamit na maayos, nakabalat. Talagang pagdating doon niya sa office na nandun sa calling card, sa business card, ay hinanap niya itong painter na ito. Tapos yung painter nagulat, sino po kayo? Sabi niya, ako po yung binigyan mo nitong business card na sabi mo, pumunta ako sa iyo at ako'y magtatrabaho, bibigyan mo ako ng trabaho. Naku, sabi niya, hindi na po kita kailangan. Bakit? Sabi niya, kasi ang hinahanap ko po yung madumi, yung pulubi. Kasi ipipinta ko po yun, sabi niya. Ipipaint ko yun. Ang kailangan ko yung pulubing ikaw na nakita ko. Hindi po yung bagong paligo, bagong ahit, at bagong gupit ng buhok. Napakaayos yun na po ngayon. Ang kailangan ko po yung ikaw na nakita ko doon sa kalsada na humihingi ng limos. Yung matigas ang buhok mo, madumi ka, yun ang kailangan ko ipinta. So hindi siya ngayon nagamit. Alam niyo, ganun din kay Lord. When we come to the Lord as you are. Hindi mo kailangang magmalinis sa harapan ng Diyos. Kasi alam naman ni Lord ang lahat sa buhay natin. Kaya sabi niya nito, in every situation, sabi niya, kahit ano sitwasyon mo, present your request to God. Present your request. So number 1, sabi nga natin, peacemaking. Number 2, by presenting. Bigay mo. Sabihin mo kay Lord, Lord, ito po ako. Come to the Lord as you are. You cannot hide what you really are. Nung oras lang na yun, okay siya. Pero pagkatapos noon, pag umuwi na siya, wala na yun. Kaya dito, ang gusto ko lang sabihin ay, pag tayo lumapit sa Panginoon, come to the Lord as you are. Kaya sabi niya, ano man yung situation, sabi niya, present your request to God. Ano ba mga request natin? Sabihin natin kay Lord, huwag mo lang isipin na baka dito kayanin ni Lord. Ibigay mo na lahat kay Lord, ano bang pinagdadaanan natin, ano bang problema natin. Let the Lord take charge. So dito mapapansin mo na, sabi ni Paul, alam ko mga gumugulo sa isip nyo, sabi niya, sa Church of Philippi. Mahirap talaga mag-pray ng mayroong katampuhan. Kaya sabi niya, ayusin mo yan. Sabi niya, magkasundo na kayo, Yodia, Sintike. Sabi niya, yun yung peacemaking. Pangalawa naman ito, presenting. Present yourself as you are.
Huwag mo nang pagandahin kay Lord. Huwag ka nang sa tao kasi siya pagkausap natin ng tao, pinagaganda natin ang mga words natin eh. Kay Lord, hindi mo na kailangan pagandahin. Come to the Lord as you are. Kasi alam naman niya kung ano talaga yung pinagdadaanan natin dito, ano may sitwasyon natin. Okay? Now, punta natin pangatlo. Punta tayo sa pangatlo. So dito sa pangatlo, sabi dito ng Bible, verse 9. Verse 9 tayo ha. Sorry. Verse 9. Sabi ng verse 9, what you have learned, whatever you have learned or received or heard from me, sabi ni Paul, or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. So ano yung pangatlo? Practicing. Yan. So nag-usapan natin ha, yung purified prayer, kumbaga hindi ka pa lumalapit sa trono ng Diyos, sabi ni Lord, kung may katampuhan ka, makipag-ayos ka na. Kung hindi mo man siya makausap, at least ikaw nagpatawad ka na, ipag-pray mo siya, hindi pag nakita na lang at saka magpatawad, saka mag-pray. Ang mahalaga, hindi ka nagalit. Kasi ang hirap mag-pray, pag may tao kang kagalit, o kaya kasamaan ng loob o katampuhan. Yung sabi niya rito, dapat dito may tinatawag na peacemaking. Number 2, yung tinatawag natin na presenting. Sabi niya, one situation you are in, present your request to God. Sabihin mo natin yan kay Lord, huwag ka nang magmaskara. Sabihin mo sa kanya, ano ba ang problema? Huwag mo nang pagandahin kay Lord kasi sa tao kasi pinagaganda pa natin yung mga words natin eh. Kailangan maganda ang dating eh. Kay Lord hindi na. Kung baka alam niya yung problema mo talaga. Kahit pagandahin mo pa yan, alam ni Lord kung ano talaga ang problema natin. Kaya sabi niya rito, present your request to God. So by presenting, at pangatlo yung by practicing. Whatever you have learned from me, heard from me, seen from me, sabi niya, put it into practice. Ito yung maganda rito. Ang sabi niya rito kasi ay, kumusta ba tayo? What are the principles of the scripture that we have applied? Ano na ba yung mga prinsipyo ng Bible na ating ini-apply sa buhay Kristiyano natin? Kasi dito, ang sinasabi niya, kung babalikan ninyo yung kanyang sinabi, verse 9, whatever you have learned, or received, or heard from me, or seen in me, lahat na nakita niyo sa akin, put it into practice. And the God of peace will be with you. Ngayon, ang sabi niya pa rito, alam niyo, anything that we have learned, kumusta na tayo? Ano ba mga natutunan natin sa Bible? Ano ba mga experiences natin kay Lord? Talaga ba? Ating ba siyang inuuna? Alam niyo, yung peace of God ay hindi natin mararanasan yan kapag ang puso natin ay mayroon dito mga kasalanan. Kaya nga dito, kung natatandaan ninyo, si Apostle Paul, nasa loob siya ng kulungan. Ang ini-encourage niya yung mga nasa labas ng kulungan. Ano sinasabi sa mga nasa labas ng kulungan? Ito yung sa iglesia sa Pilipos, sa Church sa Philippi. Magbati na kayo. Sabi niya, magbati-bati na kayo. Tapos huwag kayong gagawa ng anumang bagay nang hangad nyo lang matanyag. Sabi niya, kung meron mga pagmamalaki nyo ang ating Panginoong Hesus. So dito, ang sinasabi lang natin ay, ang kanyang aral na tinuturo dito yung kapakumbabaan. Anything that we have learned, put it into practice. So, kumusta ba tayo? How do we practice the principles of the Scripture na ating mga natutunan? Ito ba'y ating ina-apply? Ito ba'y talagang ginagawa natin? Ano ba ang mga prinsipyo ng Bible? Tayo ba ay sumusunod? Katulad halimbawa ng pananalangin. Kailangan magpatawad ka muna. Nagpapatawad ba tayo? Are we coming to the Lord with grudges? So dapat matuto rin tayo magpatawad. Katulad din sabi niya rito, Yodya Sinti, magbati na kayo. Meron ka bang kasamaan ng loob, katampuhan? Marahil hindi ka na galit ngayon, pero yung tao galit sa'yo, wala ka na magagawa. Pero basta ikaw, nagpatawad ka na, nakipag-ayos ka na sa Panginoon, para pag lumapit ka sa Kanya, you have the peace of God. Yung sinasabi ng Bible. At sabi nga natin, by practicing. Alam niyo, pag hindi mo ginawa ang sinasabi ng Bible, mahirapan ka rin makasunod sa Kanya. Hindi tayo pwede mag-pray ng puro salita lang eh. Kasi alam na alam ni Lord yung heart natin. Dito ang alam niyo sinasabi ng Bible, kung titignan niyo mabuti. Tingnan niyo yung chapter 4 to, no? Baba kayo sa 13. Sorry, verse 12. Verse 12 and 13. Tingnan niyo Philippians 4, 12 and 13. Ito yung sinasabi niya. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength. Sinasabi niya, ang sikreto niya dito kasi ay si Jesus. Sabi niya, naranasan ko na makikahos, naranasan ko rin managana. Ano bang sitwasyon na ako naroon? Sabi niya, kinakaya ko dahil kasama ko si Lord. Ngayon, kumusta tayo? Ang focus niya kasi kay Lord.
kumusta tayo? Pagka tayo ay parang bibigay na sa isang sitwasyon, baka hindi mo talaga binigay yan sa Panginoon. Sabi niya, whatever situation you are in, sabi niya, present your request to God. Ibigatiwala mo yan sa Kanya. Tapos sabi niya rito, kapag ikaw ay nakasentro kay Lord, kakayanin mo lahat ng pwede mo pagdaanan. Kung paano ako, sabi niya, I have learned to be content. Kinaya ko ang lahat ng ito. Bakit? Kasi si Lord na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kaya kung tayo po ay sabihin natin na nagpe-pray, si Lord ba talaga ang focus ng prayer natin? Bakit hindi natin makita, hindi natin maramdaman na parang kasama natin si Lord? Baka katulad nga ng sinasabi ng Bible, baka meron tayo ditong dala-dala against others. Sabi ng Bible, we should learn to be a peacemaker. Sinabi rin ni Jesus sa Matthew chapter 5, dun sa blessed. Blessed are the peacemakers. So dapat tayo ganun din. So meron ka bang alam na may tampo sa'yo, kung nag-usap na kayo, hindi ka naman galit, o hayaan mo lang siya magtampo sa'yo, pero ikaw hindi ka nagalit. Pero kung halimbawa namang hindi pa kayo nag-uusap, mag-usap kayo. Para tayo mag-aayos. Sapagkat hindi ka makakapag-pray na maayos kapag ang puso natin ay meron ganitong damdamin. So dito, sinasabi lang natin, ano man yung situation mo, huwag mo nang pagandahin. Just present your request to God. Lord, nagagalit ako sa driver kanina. Lord, nagagalit ako, hindi sinoli yung sukli ko. Lord, nagagalit ako sa bus, sa carousel, kasi hindi sinoli yung sukli ko. Nagagalit ako sa jeep ni driver kasi kinulangan yung sukli ko. Lord, nainis ako sa asawa ko, nainis ako sa anak ko. Lord, nainis ako doon sa client namin. Just tell it to God. Present your request to God. Yan sinasabi dito ng Bible. Huwag ka na tayong magmaskara. So dito mapapansin nyo, ano ang maging focus mo? Sabi niya, you think about whatever is right, whatever is noble, whatever is pure, sabi ng Bible. So dito mga kapatid, ang tinuturo lang ng Biblia is, paano ba yung purified prayer? Ang magkakasama, nakita niyo naman, bago niya tinuro yun, may peacemaking. Mahirap mag-pray, maniwala kayo, na mayroong taong galit sa iyo o mayroong taong kagalit. Lalo-lalo ka na kasi kayo mag-pray. Meron ka kinasasamaan ng loob. Mahirap mag-pray. So hindi lang yung peacemaking. Number 2, yung by presenting. Ano man yung sitwasyon mo, present it to God. At yung pangatlo, hindi lang yung tinatawag nating presenting, but by practicing. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Ginagawa mo ba yun? Pag ginagawa mo yun, you have the boldness to approach the throne of God. So, kung inuuna mo si Lord, pinapahalagaan mo si Lord, pinapahalagaan mo yung gawain ni Lord, hindi ka matatakot mag-claim ng mga pangako niya. Hindi ka matatakot na mag-claim dahil pangako niya yun na yung ginagawa. You are practicing it. Okay, now, punta tayo sa ating conclusion ngayong gabi. So, anong conclusion natin? In prayer, sabi nga, it is better to have a heart without words. Ganito ha. Nasubukan niyo naman mag-pray na hindi ka pa nagsasalita sa Panginoon pero nag-uunahan na yung mga luha mo. Hindi ka ba nagsasalita sa presence ni Lord when you pray pero nag-uunahan na yung mga luha mo. Why? Because it is better to have a heart without words than with words without a heart. Yun yung conclusion natin ngayong gabi. In prayer, it is better to have a heart without words than with words without a heart. So yun sabi natin ngayong gabi. Napakaganda na pag tayo nananalangin na pakita ni Lord na yung puso natin naroon kahit walang mga salita. Kaysa yung puro ka salita, wala naman doon yung puso mo. So magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Yan ang mensahe ng ating Panginoon para sa atin. Ano yung ating mga pinagpipray, ano yung ating mga daladala. Tandaan natin dito sa purified prayer ay hindi pwede na hindi tayo makipag-ayos sa ating kapwa. Nakipag-ayos ka man, hindi ka mo makipag-ayos, galit pa rin siya sa iyo, basta ikaw hindi ka nagalit. Nakipag-ayos ka na sa Panginoon, okay ka na ron. So pagpatuloy mo panalangin siya na siya maging okay. And number 2, presenting. Ano man ang problema natin ngayong gabi, latag mo kay Lord. Huwag na tayo magmaskara pa. Alam ni Lord ang totoong situation. And number 3, practicing. Sundin natin ang kanyang mga utos. Kaya minsan nakakahiyang lumapit sa Diyos kasi ibang utos niya, hindi natin pinapractice, hindi natin ginagawa. So, yun lang. Maraming salamat. Magandang gabi ulit. Lord, maraming pong salamat, Lord, sa kabutihan po ninyo. Sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala ninyo sa aming Panginoon. Sa itong Wednesday word na ganito, Panginoon, patuloy niyo pong ituloy kahit na anumang pong bagyo o anumang pong dahilan na ganito, ganyan, Panginoon. At wag po nawa po itong masira ni naman, Panginoon. Patuloy, Panginoon, namin itong gagawin hanggang sa muli mo po pagbabalik. Muli po, Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat
Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga kapatiran, Panginoon, lahat ng aming mga gawain sa aming bahay panambahan, Panginoon. Kayo po ang siyang manguna at pangusa. Pagpalain niyo po, Lord. Thank you, Lord. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Kapatid, ano tayo? Amen. Picture taking. On cam na tayo, on cam. On cam. Di kayang sukat